Babe, tingnan mo. Hindi ba ang ganda? Napakatahimik. Iba talagang hangin kapag probinsya. Oo nga. Ang ganda, pero ang layo. Yung jeep pakiramdam ko, magkakalas-kalas na sa sobrang lubak ng daan. Oo nga eh. Nahihilo na nga ako sa sobrang likot ng jeep, babe. Pero babe, masaya ako na pumayag ka na dito na manirahan. Sobrang nakakapagod na rin kasi sa Maynila. Polusyon pa lang. Magkakasakit na tayo. Hindi rin naman umuunlad ang buhay natin doon. At least dito, tahimik, walang traffic, at higit sa lahat, hindi na natin kailangan pang maging employed. Ang sabi ng Tito Lito, mura lang daw niya ibibenta sa atin yung lupain. Pwede tayong mag-alaga ng hayop doon. Ano ka ba, babe? Naiintindihan naman kita. Alam ko na ang gusto mo ay sa tahimik na lugar. Yun din naman ang gusto ko eh, lalo na't kasama ka. Yun nga lang, hindi ako sanay. Alam mo naman sa Maynila ako lumaki. Kahit maraming tao doon, may kanya-kanya naman silang mundo at hindi ko kailangang makisama sa lahat. Ang hiling ko lang sana, huwag mo akong madaliin na masanay lalo na sa pakikisama sa pamilya mo. Oo naman babe, naiintindihan ko yan. Salamat. Nandito na yata tayo. Eto na nga. O tara, daan-daan ang pagbaba. Welcome sa probinsya babe. Alam kong mag-e-enjoy tayong manirahan dito. Mukha nga. Dito ka ba ipinanganak, babe? Hindi. Actually, ngayon lang din ako tumungtong dito. Laking Maynila din naman kasi ako eh. Pero sa mga angkan namin, parents ko lang na malagi sa Maynila. Ang mga tiyuhin ko, lahat sila nandito. Bakit hindi mo malang sila inimbita nung kasal natin? Inimbita ko naman sila pero sabi ni Tito Lito, hindi raw talaga sila makakadalo. Mukhang natapat sa binyag daw ng anak niya. Anong ginagawa niyo riyan? Mga iyot iya. Magandang araw po. Pupunta po kami sa baryo ng tiyuhin ko. Tama nga po ba na ito ang daan papunta doon? Daan nga yan. Pero sigurado ba kayong dyan ang punta ninyo? Ang lahat na pumapasok dyan, hindi na nakababalik pa. Po? Babe, ano daw? Tama ba pagkakarinig ko? Hindi na raw nakakabalik? Manong, huwag naman po kayong manakot. Kararating lang po namin eh. Galing pa po kami sa Maynila. Hindi ako nananakot. Kung hindi nababalitang patay na, may nawawala naman sa sarili ang mga taong pumapasok sa tagong baryo na yan. Binabalaan ko lamang kayo. Kung ayaw ninyong makinig, nasa sa inyo na yan. Hindi naman ho sa Ay ganun. naku, hindi na naman makikinig. Sino pang nakikinig? Mga taong pasaway talaga kahit sino. Ay siya, bahala kayo. Pumasok kayo riyan kung gusto ninyo. Binalaan ko na kayo. Nasa sa inyo kung hindi kayo makinig. Ay, makaalis na nga. Nakakapagod magsabi sa mga saradong utak. Sino yon? Miguel, nakakatakot naman siya. Hayaan mo na yun, babe. Para namang wala sa katinuan yung matanda na yun eh. Hayaan mo na. Tara na. Baka hinihintay na tayo ni Tito Lito. Magandang araw po. Ako nga po pala si Ana. Dati akong layout artist sa Maynila. Ngunit matapos ang kasal namin ni Miguel, ay nagpasya kaming manirahan sa probinsya. Isa po kasi siyang agriculturist. At bilang asawa niya, gusto kong suportahan ang kanyang pangarap. Kaya nagbitiw ako sa aking trabaho at sumama sa kanya. Dala ang pag-asang doon kami makakapagsimula ng pamilya. Naalala ko pa noong una kaming maglakad ni Miguel, pasa ng mabibigat naming bagahe habang tinatahak ang mabatong kalsada papasok sa baryong yon. Ramdam ko ang bigat ng hangin noon. Malamig. Ngunit may kakaibang lagkit na parang kumakapit sa balat. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Ang tanging bumabasag sa katahimikan ay ang hampas ng hangin sa mga dahon. Habang umuusad kami, unti-unting nag-iba ang paligid. Ang mga bahay na nadaanan namin ay luma na. Karamihan gawa sa kahoy. May mga dingding na kupas at mga bubong na halos bumigay na. May ilang bintanang nakabukas, ngunit wala ni isa mang sumilip o kumaway. Para bang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Nakasilip, ngunit ayaw magpakita.
Hindi ko malilimutan ang pakiramdam noon. Para bang may kung anong nakatitig sa amin. Nakabantay. Lalo pa akong kinabahan nang biglang humina ang ihip ng hangin. At sa ilang sandali, wala na akong narinig kundi ang tunog ng sarili kong paghinga. Nang tumingin ako kay Miguel, nakita ko ang seryoso niyang mukha. Ngunit halata rin ang tensyon sa kanyang mga mata. Para bang pareho naming dama na may kakaibang nakatago sa baryong yon. Naghihintay lang na lumantad. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, isinantabi ko ang kaba. Noon, naniwala akong mas mahalaga ang pangarap naming magsimula ng bagong buhay. At dito na nga nagsimula ang kwento ko. Ang kwento ng baryo ng mga aswang. Babe, bakit parang ang tahimik? Wala man lang tao sa kalsada. At saka maliwanag pa naman pero parang lahat nasa loob na ng bahay. Oo nga. Pero siguro nasa eskwela ng mga bata. At, teka, ayan. Narinig ka nila siguro, babe. Naglalabasan na sila, oh. Ibinalik ko ang paningin ko sa mga kabahayan. At doon ko nakita na unti-unting may mga taong lumalabas mula sa kanilang mga bahay. Unay iilan lang ang nakatayo sa may pintuan. Pero habang papalapit kami sa sentro, dumarami na sila. Tahimik lang silang lahat. Nakatitig sa amin ni Miguel. Wala silang imik. Wala rin kahit anong ekspresyon sa mga mukha. Hindi sila mukhang masaya o galit. Para lang silang walang laman, walang iniisip. Blanko ang mga mata nila. At sa bawat tingin, lalo akong nakaramdam ng bigat sa lugar na yun. Pakiramdam ko'y kami lang ang dayuhan sa isang baryo na may tinatago. Nang mga oras na yon, nagsisimula na akong kabahan kung tama ba ang desisyon naming tumira doon. Lumabas nga sila. Hindi naman ngumingiti. Hayaan mo lang sila, babe. Huwag mo na lang silang pansinin. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin at masyado nang mainit. Miguel! Ana! Akala ko hindi na kayo matutuloy. Buti naman at nakarating kayo ng ligtas. Tito Lito, kumusta po kayo? Ang tagal ko na po kayong hindi nakita. Pasensya na po. Hindi man lang ako nakakadalaw dito noon. Nako, walang problema, iho. Pasensya na rin at hindi ako nakadalo sa inyong kasal. Nga pala. Napakagandang babae naman pala ng napangasawa mo, iho. Magandang araw po, Tito Lito. Heto nga po pala, may dala kami mga pasalubong. Nako, salamat, iha. Pasok muna kayo. Lori, Jazz, Kenneth, nandito ang Kuya Miguel ninyo. Sa pagpasok namin sa bahay ni Tito Lito, pakiramdam ko'y pumasok kami sa ibang mundo. Sa labas, napakatahimik at puno ng tensyon. Pero sa loob, may kaunting buhay. Ang bahay ay gawa lang sa kahoy, payak at walang palamuti. Pero agad kong naamoy ang lutong pagkain na tila nagbigay ng kaunting ginhawa. Sinalubong kami ng asawa ni Tito Lito na si Tita Loring, kasama ang 3 anak nila, sina Jazz, Kenneth at ang bunso na si Jason. Hindi man lang silang umiti. Ramdam ko na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Para bang may nais silang sabihin ngunit pinili nilang manahimik. O tara, umupo muna kayo at kumain. Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe. Salamat po, Tito. Napakabigat nga po ng bagahe namin eh. Pero mabuti na lang at wala namang traffic kaya hindi na kami ginabi. Kuya Miguel, kumusta po? Ate Ana? Kuya Miguel! Hello po, Ate Ana. Hi! Nice to meet you guys. Ang gaganda at ang gagwapo pala ng mga pinsan mo, babe. Siyempre, kanino pa ba sila magmamana? Puro ka talaga kalokohan, babe. Hello, Iha. Ikinagagala kitang makilala. Tamang-tamang dating ninyo, nakahanda ng hapunan. Hapunan po? Hindi po ba masyado pang maaga? 4:00 pa lang po ng hapon. Ganito po talaga dito, Ate Ana. Habang kumakain kami ng simpleng hapunan, unti-unti akong nakaramdam ng ginhawa.
Tahimik lang ang lahat, pero sapat na ang presensya nila para mabawasan ang kaba ko. Hindi man sila madaldal, dama ko naman ang kabutihan sa puso ng pamilya. Pero habang tumatagal, napansin ko rin na kakaiba ang ugali nila. Tahimik sila, oo. Pero may mga tingin sila na parang may gustong ipahiwatig. Mga matang hindi mo agad mabasa, na para bang may nakatago silang hindi masabi. Tito, tita, bakit po parang tahimik sa labas? Wala po ba mga naglalarong bata sa kalsada? Hapon na rin naman kasi, Ana. Maaga kasing natutulog ang mga tao rito. At saka, madalas lang talaga kaming nasa loob ng bahay. Ganun po ba? Naninibago ka po ba, Ate Ana? Oo. Sa Maynila kasi madalas hanggang hating gabi may mga tao pa rin sa labas. Masanay ka na po, Ate Ana. Ganito po talaga dito. Hayaan nyo. Masasanay din si Ate Ana nyo. First time niya lang kasing makatungtong sa probinsya. Pero sa loob-loob ko, may kakaiba akong nadama. Di ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may mali. Parang may bagay na nakatago sa likod ng mga ngiti at kabaitan na ipinapakita nila. Kinabukasan maaga akong nagising. Pagbukas ko ng bintana, tahimik pa rin ang buong baryo. Doon ko nakita si Miguel na naglalakad sa bakuran. Parang sinusuri ang paligid. Lumabas ako at agad ko siyang sinalubong. Miguel, anong ginagawa mo? Wala lang, Ana. Nag-iikot lang. Ang ganda ng lugar, di ba? Sobrang payapa. Oo nga, pero nakakatawa kasi hinahanap-hanap ko rin yung ingay ng Maynila. Sobra ako naninibago eh. Nga pala, kailan natin bibisitahin yung lupang bibilhin mo, babe? Mamaya daw. Sabi ni Tito Lito, sasamahan daw niya tayo. Okay. Ano palang balak mo ang hayop doon? Hindi ko pa alam, babe. Wala kasi ako nakikitang may mga alagang hayop dito. Gusto ko sanang magtanong-tanong muna kung saan tayo pwedeng bumili ng palakihing hayop. Pasensya ka na, babe, ha? Di kita matulungan sa ganyan. Wala kasi talaga ako alam sa ganyan eh. Walang problema, basta ikaw, mag-focus ka na lang sa pagpapahinga. Kutang-kuta ka na rin sa trabaho sa Maynila. Tsaka dito, bubuo na tayo ng pamilya. Pag may mga anak na tayo, maabala ka rin. Kaya habang wala pa, magpahinga ka na lang muna. Napaka-sweet mo talaga, babe. Nung umagang yon, nagpasya na lang kaming maglakad-lakad sa paligid. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silya. Nakasuot siya ng luma at kupas na damit. Diretso siyang nakatingin sa akin at ang mga mata niya ay parang walang buhay. Para talaga siyang isang manika na iniwan sa labas. Sinubukan kong ituro siya kay Miguel pero agad niya akong pinaiwas ng tingin. Doon ko lang napansin na parang pinipilit ni Miguel na umiwas sa pakikipag-usap sa mga tao sa baryo. Miguel, Ana, kumusta ang paglalakad ninyo? Okay lang po, Tito. Ang ganda po ng baryo. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, gusto niyo bang makita ang lupaing bibilhin ninyo? Opo, Tito. Kung hindi po kayo masyadong busy, baka pwede na po nating puntahan. Tumango noon si Tito Lito at ngumiti ng malaki. Kitang-kita ko ang pag-asa sa mga ngiti ni Miguel. Para bang naroon na ang simula ng pangarap niya. Ng pangarap naming dalawa. Sumunod kami kay Tito Lito at naglakad sa kalsadang napapalibutan ng matataas na damo. Naalala ko pa kung paano tumatama ang araw sa mga dahon at kung paano kumikislap ang liwanag sa bawat galaw ng hangin. Maganda ang tanawin. Pero habang papalayo kami sa baryo, unti-unting lumamig ang simoy ng hangin. At kahit tirik ang araw, gumapang sa balat ko ang lamig na yon. Isang lamig na hanggang ngayon, dala ko pa rin sa alaala. Tito,
Saan po bang lupain? Parang ang layo na po natin. Malapit na tayo, Ana. Huwag kang mag-alala. Ang lupain yun ay nasa dulo ng kagubatan. Tahimik at walang nakakagambala. Sabi ko na nga ba, babe, tamang-tama sa atin. Pwede na tayo magtayo ng bahay at magsimula ng bagong buhay. Ngumiti ako kay Miguel. Kahit paano ay nabawasan ang kaba ko sa sinabi niya. Pero habang nagpapatuloy kami sa paglalakad, nakarinig ako ng kakaibang tunog. Hindi ko maipaliwanag kung ano. Para bang may bumubulong? Hindi ko maintindihan ang mga salita pero malinaw sa akin na nagmumula yon mula sa malayo. Miguel, narinig mo ba yun? Ang alin, babe? Wala naman akong naririnig. Eh parang may naririnig ako mula dun sa malaking kubo na yun. Ah, yun ba? Bahay dalangin na ng baryo dyan. Talaga po? May simbahan po kayo dito? Eh ano pong ginagawa nila sa loob? Nagro-rosaryo? Ah, parang ganon. Pero hindi katoliko ang relihiyon namin dito, Iha. Baka magtaka ka sa paraan ng pagsamba namin. Nako, hindi naman po ako mapili pagdating sa pananampalataya. Basta't mabuti at tapat, ayos lang sa akin. Mabuti naman, Iha. Pero tandaan mo, dito sa baryo, may mga bagay na mas mainam ng hindi mo masyadong pakialaman. Tito, parang ang seryoso niyo naman bigla. Ano po bang ibig niyong sabihin? Kapag dumating ang linggo, maiintindihan ninyo. Bumalik ulit ako sa paglalakad, pero mas lumakas ang bulong na narinig ko. Kinilabutan ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Biglang huminto si Tito Lito. Nasa harap na kami ng isang malaking bakanting lupain na walang halaman. Andito na tayo, Miguel. Ito ang lupa na ibebenta sa inyo. Ang laki ho pala, Tito. Hindi ko po sigurado kung kakayanin kong bayaran ng cash ang ganito kalaking lupain. Huwag ka mag-alala. Mura lamang ibinibenta ang lupain ito. Oh, ayan na nga pala si Tessie. Magandang araw sa inyo. Sila ba ang mga bagong bibili ng lupa? Oh, Aling Tessie. Si Miguel at si Ana. Gusto nilang magsimula ng bagong buhay dito. Mabuti naman at ang baryo na ito ang napili niyong mag-asawa. Ang lupain ito ay tahimik, malayo sa ingay ng syudad. Hindi kayo magsisisi. Pwede po ba namin muna malaman kung magkano? Hetong mga dokumento. Nakasulat na rin dyan kung magkano ang halaga ng lupa. Teka, napakamura po nito ah. Ang laki po masyado ng lupain para sa ganito kamurang halaga. Mukha naman po mataba ang lupa at marami ring punong kahoy. Nako, maganda talaga ang lupain yan. Kaya wag na kayo magdalawang isip. Dito lamang kayo makakabili ng ganito kasaganang lupain sa napakamurang halaga. Pero, Aling Tessie, Tito Lito, bakit napakamura naman po nito? Kung sa Maynila, milyon ang katumbas ng ganitong kalaking lupa. Oo nga po. Hindi ba dapat mas mataas ang halaga nito? Hindi lahat ng bagay nasusukat sa pera. Minsan, mas mainam na may tumira dito kaysa manatiling bakante. Wala na kasing mga anak ko na siyang dating nag-aalaga ng lupaing ito. Ah, ganun po ba? Naku, maraming salamat po. Sobrang laking tulong po nito sa amin, Aling Tessie. Mabilis ang mga pangyayari noong araw na yon. Tahimik lang akong nasa tabi ni Miguel habang inaasikaso niya ang papeles. Pagkatapos ng ilang saglit, pumirma na siya ng titulo. Aaminin ko, hindi ako mapakali noon. Pakiramdam ko masyadong mabilis ang lahat at parang hindi man lang namin napag-isipan ng mabuti ang desisyon. Maganda ang alok, oo. Pero dahil nga napakaganda, hindi ko maiwasang magduda. Nang tumingin ako kay Miguel, nakita ko ang saya at pag-asa sa kanyang mga mata. Kitang-kita ko kung gaano niya kagusto ang pagkakataong yun. Kaya kahit may kaba ako sa dibdib, hindi ko na lang siya pinigilan. Makalipas ang ilang araw, mas lalo lang akong nanibago sa baryo.
Tahimik ang lahat at abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain. Ngunit kahit anong pilit kong makisama, di ko maiwasang mapansin ang mga kakaibang pangyayari. Sa gabi habang natutulog ako, may naririnig akong mga tunog sa bubong. Parang may naglalakad. Minsan pa nga parang may boses na tumatawag sa akin mula sa labas ng bahay. Hindi ko malaman kung imahinasyon ko lang ba o may ibang dahilan. At nang sumapit ang linggo, lalo akong nagtaka. Napansin ko kasing biglang nawawala ang mga tao. Kahit napakaliwanag ng araw, wala kang makikitang lumalabas. Wala sa kalsada, wala sa bakuran. Parang naglaho silang lahat. Jazz, bakit walang tao sa labas? Saan sila pumupunta? Sa pagtitipon po, Ate Ana, para magpasalamat sa aming mga biyaya. Ah, ganun ba? Saan ba yon, Jazz? Pwede ba akong sumama? Hindi po, Ate Ana. Kami lang po mga taga rito ang pwedeng sumama. Napatigil ako sa narinig kong sinabi ni Jazz. Noon ko lang nakita ang ganoong kaseryoso ang kanyang mukha. Bata siya, oo. Pero para bang alam niyang hindi dapat ako makisali. May bigat ang bawat salita niya. At ramdam kong hindi yon basta utos, kundi isang babala. Bakit naman ganon, Jazz? Hindi ba't kung pasasalamat lang, pwede makisali kahit sino? Hindi po ganun, Ate Ana. May mga bagay na kailangan pong ingatan. Kung hindi po taga rito ang sasama, baka hindi kayanin ang katawan niya. Hindi kayanin? Anong ibig mo sabihin? Basta po, Ate Ana. Antayin na lang po na sabihan nila kayo. Pero hindi po yung tulad ng nakasanayan ninyo. Hindi po ito dasal sa simbahan. Hindi rosaryo. Hindi po kami Katoliko. Nasabi naman niya sa akin ni Tito Lito. Sabi pa nga niya, malalaman din daw namin ang paraan ng pagsamba niyo ngayon. Kaya akala ko pwede talaga akong sumama. Jazz, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talagang ginagawa niyo tuwing linggo? Nag-aalay po kami. Nag-aalay? Kanino? Sa Diyos? Hindi po sa Diyos na kilala nyo. Dito po may sarili kaming Diyos. Ang aming tagapag-ingat. Siya pong dahilan kung bakit ligtas ang baryo. Kung bakit may ani. Kung bakit hindi nagkakasakit ang mga bata. At ang alay? Anong iniaalay niyo? Pagkain? Hayop? Minsan po pagkain. Minsan hayop. Minsan? Ibig mong sabihin, hindi lang yon? Hindi ko po pwedeng sabihin. Bawal po. Lalapitan nila kayo ng kusa, Ate Ana. Pag pwede na kayong pumunta. Sa ngayon po, dito na muna kayo. At hinihintay na po kami nila Papa. Sige. Ingat kayo. Oh, babe. Saan sila pupunta? Madaling araw pa lang ah. Sasamba daw sila, babe. Ang aga naman. Mula noon, hindi na nawala ang pagtataka ko sa lahat ng nagaganap tuwing linggo. Ilang beses kong sinubukan na sumunod sa kanila. Pero para bang alam nila ang binabala ko. Bago pa man sila umalis, agad nila akong binabalaan at pinipigilan. Hanggang sa dumating ang isang linggo na lalo akong kinabahan. Pagbalik nila, hindi na nila kasama si Ken. Wala akong narinig na paliwanag mula sa kanila. At sumunod na gabi bigla na lang siyang lumitaw muli. Pero hindi na siya ang Ken na nakilala ko. Maputla ang balat niya at ang mga mata niya ay kakaiba. Parang walang buhay. Oh, Ken, saan ka galing? Ba't hindi ka bumalik kasama nila tita kagabi? Napatigil si Ken sa paglalakad. Para bang biglang huminto ang oras sa paligid niya. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa malayo. Doon ko napansin na nanginginig ang mga kamay niya. Mahigpit ang pagkakakuyom nito at para bang pinipigilan niyang huwag lumuha. Magpapahinga na po muna ako. Ken, okay ka lang ba? Anong nangyari? Hindi ka sumagot sa tanong ko, nag-aalala ako sa'yo. Ate Ana,
Hindi niya na po kailangan malaman. Mas mabuti pong huwag na lang kayong magtanong. Ano? Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Paano ka namin matutulungan kung hindi masasabihin? May masama bang nangyayari? Wala po, Ate Ana. Pagod lang po ako. Gusto ko na pong magpahinga. Hindi. May tinatago kayo, Ken. Please, sabihin mo sa akin. Anong nangyayari sa baryong ito? Hindi. Hindi na po yun importante. Kailangan ko na pong magpahinga. Sige na po. Bitiwan niyo na po ako. Ana, ano ba? Huwag mo na siyang kulitin. Kita mo naman, pagod na siya. Halika na, pumasok na tayo. Miguel, hindi ka ba nagtataka sa mga nangyayari? Hindi lang siya pagod. May mali sa kanya. Bakit ka ganyan? Ba't parang ayaw mo makita kung anong nangyayari? Ana, naninibago ka lang talaga. Lahat ng nakikita mo, binibigyan mo ng mali siya. Nagmamadali ka. Yung mga tao, maaga lang natutulog. Si Ken, pagod lang. Yung mga naririnig mo sa gabi, baka hayop lang yon. Hayop? Miguel, hindi ako tanga. Alam kong may kakaiba dito. Babe naman, ano bang gusto mong sabihin ko? Na totoong may kakaiba? Ano, may multo? May aswang? Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ewan ko sa'yo, Miguel. Basta ako habang tumatagal, lalo ako hindi mapalagay kasamang pamilya mo. Eto na naman tayo eh. Alam mo, ikaw ang may problema. Aminin mo nga. Ayaw mo talagang sumama dito, di ba? Napilitan ka lang dahil sa akin. Paano kung sabihin kong oo? Ayan, lumabas din ang totoo. Pinag-iisipan mo ng masama ang pamilya ko. Pati itong baryo, tinadamay mo pa. Dahil lang ayaw mong manirahan dito sa probinsya. Tinalikuran ako ni Miguel. Pumasok siya sa bahay at naiwan akong nakatayo sa labas ng gabing yun. Ramdam ko noon ang bigat ng pagdududa sa puso ko. Hindi lang sa mga tao sa baryo ang alinlangan ko, kundi pati na rin sa asawa ko. Para bang kahit anong gawin ko, sarado ang isip niya sa mga kakaibang pangyayari doon. Nang gabing yun, natulog kaming magkatalikuran. Mabigat sa dibdib, pero hindi ko na nagawang maunang humingi ng pasensya. Masyado nang okupado ang utak ko sa mga nangyayari. Kinabukasan, matapos ang almusal, napansin ko si Jazz na tahimik na nakaupo sa labas ng kanilang bakuran. Nakatingin siya sa malayo. Eksakto sa direksyon ng malaking simbahan na mula sa pwesto namin ay tuktok na lang ang tanaw. Jazz, okay ka lang ba? Tahimik mo ngayon ah. Opo, Ate Ana. Okay lang po ako. Jazz, alam kong sinabi mo hindi na dapat ako magtanong. Pero ano ba talagang ginagawa niyo tuwing linggo? Sa pagditipon po, nagpapasalamat sa mga biyaya. Jazz, pero bakit hindi kasama ang kuya mo nung linggo ng gabi? At kagabi, bumalik siya na parang nangihina ang katawan. Sa pagbanggit ko kay Ken, napansin kong biglang napayuko si Jazz. Mas lalo siyang naging tahimik. Hindi siya sumagot at nilaro lang niya ang mga daliri niya na para bang may malalim na iniisip ng mga oras na yun. Lumapit ako sa kanya at marahan kong hinawakan ang kanyang balikat. Ramdam ko ang tensyon sa katawan niya. Parang may bigat na hindi niya kayang sabihin. Jazz, alam ko hindi mo pwedeng sabihin pero nag-aalala lang ako sa inyo. Ate Ana, sana po, katulad na lang ako ninyo. Taga-syudad. Ha? Bakit naman? Kasi po, pag taga-syudad ka, hindi ka kailangan maging bahagi ng ganitong mga tradisyon. Hindi mo kailangan isakripisyo ang sarili mo para lang mabuhay. Ano ibig mo sabihin? Ang ganda po ng syudad, di ba? Maraming ilaw, maraming tao. Hindi ka makakaramdam ng ganitong kalungkutan. Sana po maranasan ko din yon. Kung pwede lang akong umalis dito. Jazz, kung may nangyayaring masama sa'yo, sabihin mo sa akin. Baka kaya kitang tulungan. Pwede na kitang dalhin sa Maynila kung gusto mong magbakasyon, di ba? Hindi po pwede, Ate Ana. Dito po kami nakatali. Kaya po kung maaari, huwag na po kayong magtanong. Mas masasaktan lang po kayo sa mga malalaman nyo.
Umalis si Jazz at iniwan niya akong mag-isa. Sa mga sandaling yon, lalo kong naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Doon ko naunawaan, hindi simpleng pagtitipon lang ang nagaganap tuwing linggo. May mas malalim pa itong ibig sabihin. Isang bagay na pilit nilang tinatago. Lahat ng pagdududa ko, unti-unti nang nagiging totoo. Ana, Iha, Tita Lori, bakit po? May kailangan po ba kayo? pwede ka bang makitulong sa kusina? Magluluto kasi ako ng pananghalian. Opo, tita. Sige po. Sumunod ako kay Tita Lori papasok. Tahimik ang kusina at ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng kutsilyong humahampas sa chopping board habang hinihiwa niya ang mga gulay. Napansin ko na nanginginig ang mga kamay niya at paminsan-minsan ay bumubuntong hininga siya ng malalim. Para bang may dinadala siyang bigat na hindi niya masabi. Tita, okay lang po ba kayo? Bakit po parang malungkot kayo? Nako, Iha, ganun talaga. Minsan may mga araw na kahit anong gawin mo, hindi mo maiwasang makaramdam ng lungkot. May mga bagay na kailangan mong gawin, kahit ayaw mo. Pero po, tita, hindi ko maiwasang magtanong eh. Ano po ba nangyayari sa inyo? Kay Ken? Nagkaalala po ako eh. Para may mabigat kayong dinadala. Iha, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang malaman. May mga desisyon na kailangan mong gawin. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Para magpatuloy ang buhay. Tita, please sabihin po ninyo sa akin, bakit po ganyan si Ken? Bakit siya... para walang buhay ang mga mata? Ang buhay dito, Ana, ay parang pagluluto. May mga sangkap na kailangan mong gamitin, kahit ayaw mo. May mga sakripisyo na kailangan mong gawin para lang may maiprovide ka sa pamilya mo. Pero may kapalit ang lahat. Ang buhay dito, masaya. Ngunit may kapalit. Ano pong kapalit, tita? Siguro hindi mo na kailangang malaman, Iya. Mas mabuting manatili kang inosente. Sa bagay, kailan ba kayo mag-uumpisa ni Miguel magpamilya? Malapit na ba? Sana maging masaya kayo. At sana, kung may pagkakataon pa, huwag na kayong manirahan dito. Tita, bakit po ninyo sinasabi yan? Dahil sa huli, Iya, kapag may anak ka na, maiintindihan mo rin ako. Mas masasaktan ka lang. Mas mabuting hindi mo na lang malaman ang katotohanan. Sa mga huling salita ni Tita Lori, halos bumigay ang katawan ko. Tumagos sa puso ko ang sinabi niya. Lahat ng pagdududa ko, lahat ng kinatatakutan ko para bang lalo lang dumagan sa akin. Doon ako tuluyang natakot. Hindi lang para sa sarili ko, kundi lalo na para sa magiging mga anak namin ni Miguel. Parang may matalim na tumusok sa dibdib ko sa oras na yun. Alam kong hindi kami pwedeng manatili. Kailangan namin umalis bago mahuli ang lahat. Kaya nang sumapit ang gabi, hindi ako mapakali. Inabangan ko si Miguel na pumasok sa tinutulugan naming kwarto. Galing siya sa labas kasama si Tito Lito at nang dumating, lasing na lasing siya. Halos hindi na niya magawang magsalita ng maayos. Kaya ang gabing inakala kong pagkakataon para makapag-usap kami, nauwi na naman sa wala. Tito? Oh God! Ano pong nangyari kay Miguel? Bakit lasing na lasing po siya? Pasensya ka na, Ana. Nagising ka pa yata namin. Ano po bang nangyari sa kanya, Tito? May handaan kasi sa kabilang bahay, Iya. Binyagan ng apo ni Mang Kanor. Tuwang-tuwa si Miguel. Kaya inabot ng gabi sa inuman. Pasensya na sa abala, ha? Sige, mauna na ako. Lito, ano ka ba naman?
Bakit hinayaan mong malasing ng ganyan si Miguel? Hayaan mo na siya. Mukhang may pinagdadaanan ng pamangkin ko. Dinadamayan ko lamang naman. Babe naman, nakakainis ka naman eh. Ang bigat mo. Lagi kang wrong timing magganyan. Alam mo naman hindi pa tayo okay. Inuna mo pa talaga yung pag-inom. Wrong timing? Ang sabihin mo, hindi mo na ako mahal. Na napipilitan ka lang na sumama dito. Ano ba yung mga sinasabi mo? Oo, hindi ko nga gusto dito, pero kaya nga ako sumama dahil mahal kita. At saka pwede ba? Ang pag-usapan natin ay yung mga nangyayari ngayon. Alam mo na hindi lang ako nagbubuo-buo ng mga takot na nararamdaman ko. Huwag ka namang ganyan, babe. Pakot? Pakot saan? Sa mga multo na pinagsasabi mo? Sa mga aswang-aswang na yan? Alam mo ganyan dito, Ana eh. Imahinasyon mo lang yan. Miguel, please. Naalala mo si Ken? Bigla na lang siyang nawala tapos bumalik na parang wala sa sarili. At si Jazz, sinabi niya mismo na may tradisyon sila dito. Na kailangan magsakripisyo para mabuhay. Hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Para sa atin? Palagay mo ba normal ang lahat ng nangyayari dito? Sakripisyo? Ang alam kong sakripisyo ay iniwang kong Maynila. Lahat para lang sa atin. Para mabigyan ka ng mas magandang buhay. Pero ikaw, hindi mo nga kayang suportan ako dahil lang hindi ka sanay. Sinuportahan kita. Kaya nga ako nandito. Pero hindi ko inasahan na maninirahan tayo sa lugar na may kababalaghan. Bakit parang wala kang pakialam na natatakot ako? Walang pakialam? Ana, wala silang ginagawa sa'yo. Ang kailangan mo lang ay makisama. Kung may ginagawa man sila. Ewan, tradisyon dito. Hindi ka naman nadadamay eh. Pati ka sa simbahan, pinapakiusapan ka lang na huwag sumama pero ang kulit mo. Pero umalis na lang tayo dito, Miguel. Nagiging sanhi na ng away ang lahat ng to. Please, umalis na tayo. Bumalik na lang tayo sa Maynila. Hindi. Di ako alis. Bili ko na lupa. Pinaghirapan ko yon. Kaya basta ko lang iiwan. Hindi ko akalain dahil sa lupang yan babaliwalain mo ko. Sana sinabi ko na lang noon pa na ayoko manatili rito. Sa mga oras na yon, nanlumo talaga ako. Ang Miguel na kilala ko ay nasa harapan ko. Pero ang mga salita niya, di ko na makilala. Ang dating pangarap namin ay unti-unti nang nagiging bangungot. Doon ko napagtanto na ako na lang ang malinaw ang isip sa lahat ng ito. Kaya ng gabing yun, nagpasya akong patunayan na may mali sa baryo. Kailangan kong makita mismo ang katotohanan at makahanap ng taong makatutulong sa akin para maintindihan ang nangyayari. Kaya habang mahimbing na natutulog si Miguel, tahimik kong inihanda ang mga susunod kong hakbang. Ken, anong ginagawa mo sa labas? Ate Ana, bakit po gising pa kayo? Hindi ako makatulog eh. Pero anong ginagawa mo? Lalabas ka ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi sumagot si Ken. Umiwas lang siya ng tingin at lumabas ng kanilang bahay. Mabilis akong sumunod sa kanya. Ramdam ko ang kabha sa bawat hakbang ko. Para bang may pumipigil sa akin, pero pinilit ko magpatuloy. Alam kong kailangan kong gawin to. Hindi lang para sa sarili ko kundi para kay Miguel. Kuya, please wag. Pigilan mo sarili mo, kuya, please. Bitaw! Jazz, ano bang nangyayari? Kailangan natin pigilan siya. Ate Ana, hindi na ni kuya mapigilan ang sarili niya. Anong gagawin ko? Jazz, anak, anong nangyayari dito? Ma, si kuya! Lumabas si kuya! Ano? Oh, Diyos ko, ang anak ko. Sandali, kailangan ko siyang pigilan. Dali-dali kaming sumunod kay Ken. Pero sa pagitan ng mga halaman, bigla siyang huminto at lumiko. Napadaan kami sa may kulungan ng baboy. Andoon,
bigla na lang siyang nagwala. Sinimulan niyang habulin ng baboy na para bang wala na siya sa sarili. Napasigaw si Jazz at mahigpit akong niyakap. Pinikit ko na lang ang mga mata ko. Pilit na nilalabanan ng takot na bumabalot sa akin. Tita! Tita, ano gagawin mo? Baka masaktan kayo! Ma, huwag mo nang pigilan si kuya. Wala na tayong magagawa sa kanya. Huli na tayo, ma. At ako nang susunod dito. Ayoko po. Maawa kayo sa akin. Ayoko mangyari to sa akin. Diyos! Tita! Ano? Oh, kuya, tigilan mo yan. Kuya, hindi natin to gusto. Kuya naman. Ma, huwag ka nang lumapit. Hindi. Kailangan ko siyang mapigilan. Hindi. Natigilan kaming lahat. Nang biglang mahuli ni Ken ang isang inahing baboy at walang sabi-sabi, kinagat niya ang tiyan nito. Para siyang halimaw na hinila ang mga laman loob ng kawawang hayop. At gutom na sinubo yun sa kanyang bibig. Sa sobrang pandidiri ko nun, hindi ko na napigilan ang sarili kong mapasuka. Diyos ko! Diyos ko! Anong nangyayari sa'yo, Ken? Hindi. Ate Ana, please, umalis ka na. Huwag na kayong makialam. Umalis? Paano ko aalis? Nakita kong ginawa ni Ken! Hindi niya ginusto yun. Sumpa yun. Sumpa? Parang sumpa. Jess, ano ba? Ipapahamak mo lalo ang kuya mo. Tumahimik ka dyan. Ikaw, Ana. Iha, huwag mo na lang alamin, pakiusap. May mga bagay na hindi mo na kailangan pang malaman. Pero si Ken po, tita! Si Ken, kami nang bahala sa kanya. Kami ang poprotekta sa kanya. Protektahan? Sa ano? Sa sumpa? Sa tagapag-ingat. Tagapag-ingat? Sino yun? Just ano ba? Hindi ka ba talaga masasabihan? Ma, bakit pa kailangan pa kasi mangyari to? Hindi namin gusto ito ni Kuya. Ayoko maging halimaw. Tita Lori, ano po bang ginawa niyo kay Ken? Bakit siya nagkakaganyan? Huwag mo nang tanungin. Basta't umalis na kayo. Bago pa mahuli ang lahat. Mahuli? Anong ibig mo sabihin? Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-iiyakan? Ana, anong nangyari sa'yo? Si Ken! Miguel! Tingnan mo kung anong nangyayari sa kanya ngayon! Si Ken? Anong ginawa? Ken? Diyos ko! Bakit puno ka ng dugo? Anong ginawa mo sa mga baboy? Tita, anong nangyayari dito? Miguel, please. Alisin mo na dito si Ana. Ako nang bahala kay Ken. Please, huwag na kayong makialam. Hindi! Hindi niyo naiintindihan! Hindi ko man alam kung anong ginagawa niyo kay Jess at Ken, pero hindi ito tama! Nasasaktan niyo sila! Hindi ba kayo naaawa? Ang babata pa nila, Tita Lori! Tama na, Ana. Halika na. Pasok na tayo sa loob. Huwag mo ko hawakan! Ano ba, Ana? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung ayaw mo ako nakikialam, pas umalis na tayo! Bumalik na tayo sa Maynila! Ayoko na dito! Huwag na yun, Ana. Halika. Bitiwan mo kung ano ba! Miguel! Huwag mo akong hilahin! Dito tayo mag-usap sa kwarto. Ang bilis! Anong ginagawa ninyo dyan? Miguel! Ana! Biglang tumahimik ang paligid. Uminto maging ang mga kulisap sa kanilang paghuni. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabigat na paghinga ni Miguel at ang malakas na pintig ng puso ko. Unti-unti kaming lumingon at nakita namin si Tito Lito. Mabilis siyang naglakad palapit. Punot ang noo at halatang may halong galit ang mukha. Sa mga sandaling yon, inakala kong kakampi ko siya. Inisip ko, nakatulad namin, magugulat din siya sa ginawa ni Ken. Pero ang sumunod na nangyari, ang siyang tuluyang dumurog sa huling hibla ng pag-asa na hawak-hawak ko noon. Tito Lito! Si Ken! Hinang-hina ang boses ko noon. Di ko maigalaw ang aking kamay at halos di ko na makita ang mukha ni Tito Lito dahil sa mga luhang bumabalot sa aking mga mata. Di ko rin maintindihan kung bakit. Pero hindi ko kayang alisin ang tingin ko sa ginagawa ni Ken sa loob ng kulungan ng baboy. Si Jazz naman ay tuluyan ang nawawala sa sarili. Nakaupo siya sa sahig, mahigpit na nakayakap sa kanyang katawan habang umiiyak ng walang tigil. Ang itsura niya noon ay parang isang batang walang kalaban-laban. At lalo itong pinatindi ang bigat ng takot na bumabalot sa akin. Sa wakas! Sa wakas!
Tito, bakit po kayo tumatawa? Dahil dumating na rin ang oras, Iha. Matagal naming hinintay ang pagkakataong ito. Anong oras? Ano po sinasabi niyo? Oras para makita kung sinong karapat-dapat at kung sino magiging handog. Sa gitna ng aking takot, hindi ko na maipaliwanag ang nakita ko. Sa isang iglap, para siyang hayop na nagtagumpay matapos lamunin ang sariling biktima. Napalingon ako kay Jazz, umaasang makakita ng pag-uunawa o kahit bahagyang pag-asa sa kanyang mukha. Pero ang bumungad sa akin ay mas masakit pa kaysa sa takot ko. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, pero hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, sa kanya nakatuon ang tingin niya. Kay Tito Lito. At sa mga sandaling yun, malinaw kong nabasa sa mukha ni Jazz ang sakit at lungkot ng isang taong matagal nang may alam, pero pinili na lamang tanggapin kung ano man ang kapalit. Hindi ba't nakakatuwa? Ang aking panganay na anak, sa wakas ay nabinyagan na sa bagong lahi. Binyagan? Anong pinagsasabi niyo? Ana, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Hindi, Miguel! Huwag mo ko idamay sa pagbubulag-bulagan mo! Anong ginagawa niyo kay Jazz at kay Tito Lito? Wala kang alam, Ana. Hindi mo naiintindihan kung paano kaimportante ang pagkakataong ito sa lahi natin. Dahil sa wakas, si Kena ay mabibigyan ng kapangyarihan upang mabuhay. Hindi na siya kailanman magiging mahina. Kapangyarihan? Ano bang kapangyarihan ang pinagsasabi niyo? Ang kapangyarihan ng lahi na nag-aalaga sa lugar na ito. Ang kapangyarihan na pinamana ng ating mga ninuno. Ang kapangyarihan na magbibigay sa amin ng kakayahang kumain ng hindi nangihina. Ang kapangyarihan na magbibigay ng lakas upang mabuhay sa gitna ng kadiliman. Hindi totoo yan! Nababaliw na kayo! Ang ganda ng pananaw mo, Iha. Pero hindi sapat ang pananaw dito. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging katulad namin. Kailangan mo maging aswang! At sa tamang oras, darating din ang punto na maiintindihan niyo kami. Bakit? Bakit ginagawa niyo yan? Tito, anong sinasabi niyong aswang? Magtatanong ka pa ba, Iho? Halata naman na, hindi ba? Lahi tayo ng mga aswang. Ang pamilya mo, ang pamilya namin, lahat kami. Ang mga magulang mo, ang mga lolo't lola mo, sila ang pinanggalingan natin. At ngayon, bumabalik ka na sa iyong pinagmulan. Hindi ka na kailangang magtago sa liwanag ng araw. Hindi ka na magiging mahina. Dahil sa wakas, mabibinyagan ka na rin. Habang nagsasalita si Tito Lito, nakita ko ang mga mata ni Miguel na nalaki sa gulat. Para bang hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Tumingin siya sa akin at sa mga sandaling yon, ramdam ko ang malamig na takot na gumapang sa buo kong katawan. Parang may sasabog na hindi ko kayang pigilan. Miguel, totoo bang sinasabi niya? Ano ba talaga kayo? Ana, pasensya na. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Paano mo hindi malalaman? Bakit? Sinabi ni Papa sa akin noon na may lahi raw kami nakakaiba. Sabi niya may tinatago raw kami pero hindi niya sinabi na ganito. Akala ko simpleng tradisyon lang. Tradisyon? Miguel, walang tradisyon na ipinapahamak ang pamilya. Tingnan mo si Ken. Anong ginawa nila sa kanya? Hindi ba't nakakatuwa? Sa wakas, Miguel, malalaman mo na rin na ikaw ay bahagi ng isang malakas na lahi.
At sa oras na mabinyagan ka kagaya ni Ken, hindi ka na magiging mahina. Hindi! Hindi ako naniniwala sa inyo! Mga nababalo na kayo! Mga nagsisiraan na kayo ng ulo! Miguel, ano? Naniniwala ka ba talaga sa mga yan? Hindi. Hindi ito kasinungalingan, Ana. Ito ang katotohanan. At gaya ng lahat ng mga napapadpad dito, hindi na kayo makakaalis pa. At ikaw, Iya, sa tamang panahon, malalaman mo kung gaano kakahalaga sa lahi namin. Dahil ikaw ang magiging susi sa pagpapatuloy ng aming dugo. Susi! Anong ibig niyo sabihin? Ikaw ang magiging ina ng mga magiging anak namin. Ang mga anak mo ay magiging kabahagi ng aming lahi. At sa tamang oras, masasanay ka rin at tatanggapin mo ang buhay na ito. Hindi mangyayari yan! Mga baliw kayo! Miguel, umalis na tayo dito! Tara na. Umalis na tayo. Pinalikuran namin sila at agad akong tumakbo papasok sa kwarto. Mabilis kong kinuha ang mga bag at nag-impake ng mga damit. Sa mga sandaling yon, halos wala na akong naramdaman kundi lamig. Ang init ng dugo ko ay unti-unting naglaho at nanginginig ang mga kamay ko sa sobrang takot. Hindi ko na alam kung paano ko mapipigilan ng kaba sa aking dibdib. Ana, paano kung totoong sinasabi ni Tito Lito? Paano kung may lahi nga akong ganon? Miguel, hindi totoo yun. Nababaliw na sila. Walang mali sa'yo, naririnig mo? Walang mali sa'yo. Kaya umalis na tayo habang may oras pa. Bumalik na tayo sa Manila. Oo. Umalis na tayo. Diyos ko, anong... Biglang gumuho ang pader sa gilid namin at napakalakas ng tunog na halos mapasigaw ako sa gulat at takot. Mabuti na lamang at mabilis akong niyakap ni Miguel kaya nakaiwas kami sa pagbagsak ng pader. Ana! Hindi kayo maaaring umalis sa baryong ito! Tito, bakit niyo ito ginagawa? Pabayaan niyo na kami! Ginawa ko ito para sa ikabubuti ninyo, Ana. Kailangan niya maging matatag. Kung hindi siya magbabago, hindi siya makakapamuhay sa lugar na ito. Ang baryo na ito ay may sariling batas. At ang batas na yon ay nagsasabi na kung hindi ka malakas, ikaw ang magiging hain. Hindi ba kayo naaawa sa ginagawa niyo sa mga anak niyo? Hindi na ito normal. Hindi ko alam kung mga aswang nga ba kayo o mga baliw lang na naniniwala sa lahi sinasabi niyo. Pero Tito Lito, sana naman huwag niyong dinadamay sa mga inosenteng kabaliwan niyo. Ang babata pa ng mga anak niyo! Anong naaawa? Mahihinag nilalang lang ang kinaawaan sa lugar na ito. At walang mahihina sa anak ko. Magiging malakas sila dahil ako mismo ay isa na sa kanila. Kami ang mga tagapangalaga ng lahi. At sa tuwing may bagong lahi, nabibigyan kami ng lakas. Ang lahi na ito ay walang hanggan, Ana. Sa bawat henerasyon, may mga bagong nilalang na darating. At sa bawat bagong nilalang, may mga bagong kapangyarihan na maibibigay sa amin. Tito, hindi na ho namin kayo pipigilan sa kung anong gusto niyong gawin sa buhay niyo. Pero please lang ho, paalisin niyo na kami ng asawa ko. Biglang huminto si Tito Lito sa pagtawa. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-iba at naging seryoso. Tinintigan niya kami ng may halong galit. At sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa nararanasan noon. Hindi niyo ba ako naririnig? Walang nakakalabas ng lugar na ito nang hindi sumasailalim sa aming ritual. Ang lahat ng pumapasok dito,
Yan ang kanilang tadhana. Hindi lang pala kayo mga aswang o mga baliw. Mga halimaw kayo't mga demonyo. Pati anak nyo, hinayaan nyo mapasama sa ritual na yon? Ano ba talaga kayo, ha? Mga kampo ni Satanas? Napatigil si Tito Lito at napalingon sa direksyon kung saan naroon si Ken. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. At sa mga sandaling yun, ramdam kong may bahagi sa kanya na ayaw niya sa nangyayari. Na para bang siya mismo ay bihag ng isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Para rin ito sa ikabubuti niya. Hindi pa man niya nauunawaan ngayon. Pero balang araw, ipagpapasalamat din niya ang lahat ng ginawa ko para sa kanilang dalawa ni Jazz. Lito, tama na. Hindi, Lori! Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang aswang. Hindi mo naiintindihan, Lito. Tao ang mga anak mo. At tao ka rin naman dati. Bakit mo ba kami dinala sa ganitong buhay? Walang may gusto nito sa amin. Anong ginawa mo sa anak natin? Lori, ayaw mo bang lumakas ang pamilya natin? Mahal, para sa pamilya natin ito. Alam mo naman, mula pa noong una, na ganito na ang mangyayari, hindi ba? Tito, anong sinasabi nyo? Matagal nyo lang pinagplanuhan ng gabing to. Na magiging ganito ang kalagayan ni Ken. Tita Lori, bakit hinayaan nyo si Tito na gawin ito? Wala akong lakas ng loob na suwayin siya. Lalo ng mga magulang niya. Hindi ko ginusto ito. Gusto kong umalis sa baryong ito at iligtas ang mga anak ko. Ilang beses kong sinubok. Pero hindi ko kaya. Hindi sumagot si Miguel. Ang mga mata niya ay puno ng takot at nang tumingin siya sa akin, para bang sinasabi niya na hindi na niya hahayaang maramdaman ko yun muli. Pero hindi nagtagal ang pag-asang yun. Dahil ang mga sumunod na salita na lumabas sa bibig niya ang tuluyang bumasag sa puso ko. Sige, Tito. Hindi na kami aalis. Pero hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang ginagawa nyo. Hayaan niyo muna kami ni Ana na paghanda nito. Sinasabi ko na nga ba, makukumbinsi rin kita. Aking pamangkin, walang hindi pa handa sa lahi namin. Miguel, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging katulad namin. Kailangan mong maging aswang. Pero sige, pagbibigyan ko kayo. Isang araw, kumbinsihin mo ang asawa mo. At kung hindi, ay mapipilitan kaming pwersahin siya. Hindi. Miguel, anong... Wala na tayong magagawa, Ana. Hayaan na lang natin ang kung anong kailangang mangyari. Miguel, ano ba? Bakit mo inaayaan na kami sa'yo yan? Pasensya ka na, Ana. Pero hindi na akong dating Miguel na nakilala mo. Hindi totoo yan. Lumapit sa akin si Miguel. Kita ko sa mga mata niya ang pagmamahal. Pero sa ilalim ng titig na yun, may halong takot. Isang takot na noon ko lang nakita sa kanya. Ana, mahal na mahal kita. Pero, hindi na akong Miguel na minahal mo. Sa mga sandaling yon, malinaw na sa akin ang lahat. Wala na akong takas. Hindi na ako makakalabas sa baryong ito na puno ng kababalaghan. At higit sa lahat, hindi na ako makakalaya mula sa kamay ng mga aswang. Ang pamilya ni Miguel. Bigla kong narinig ang isang malakas na uhol.
Galing yun sa kulungan ng baboy. Si Ken. Sa wakas, lumabas siya mula roon. Pero ang anyo niya ay hindi na tao. Puno siya ng dugo. Pulang-pula ang mga mata. At ang kanyang bibig ay may mga ipin na parang isa-isang hayop. Mabilis siyang naglakad papunta sa amin. Huwag kang matakot, Ana. Hindi ko niya sasaktan. Dahil pamilya ka na rin namin. Pero sagad na ang takot ko noon para maniwala pa. Sa sobrang panginginig ng katawan ko, nangangatal na ang bibig ko habang walang tigil ang pagtulo ng mga luha. Ang mga sumunod na sandali ay para na akong nasa mabagal na bangungot. Ramdam ko ang bawat takbang ni Ken na papalapit. At ang bawat kaluskos ng dahon sa kanyang tinatahak ay dumadagundong sa pandinig ko. Ang amoy ng dugo ay kumahalat sa hangin. At bawat segundo'y lalo akong kinikilabutan. Nakatayo lang ako, walang magawa. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nang lingunin ko si Miguel, nakita ko siyang nakatayo lang din sa gilid ko. Hindi siya gumagalaw. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at lungkot. Miguel, please! Kuya, tama na! Pigilan mong sarili mo! Hindi ka masama! Please, huwag mong saktan si Ate Ana! Anak! Ken, halika kay Mama. Lilinisan kita, anak. Tama na. Nakikiusap ako sa iyo. Tama na, Ken. May tamang panahon para kay Ate Ana mo. Pero sa ngayon, hayaan mo muna siya. Kailangan muna niyang sumailalim sa ritual. Kung karapat-dapat siya sa ating lahi, maswerte siya. Pero kung hindi, wala na akong magagawa. Ni kahit sino man sa atin, sa mata ng mga taga-baryo, ang mahihina ay pagkain. Matapos niyang sabihin yon, hinila niya si Ken palayo sa akin. Nagpumigla si Ken. Pero sa puwersa ni Tito Lito ay napilitan siyang ipasok sa silid. Sunod kong narinig ang malalakas niyang sigaw mula sa loob. Pero hindi ko na tinangkang alamin pa kung bakit. Nang maiwan kami ni Miguel sa labas ng bahay, doon na tuluyang kumawala ang malalakas kong iyak. Parang ang lahat ng kinikimkim kong takot at pangamba ay biglang sumabog. Ana, Huwag mo akong hawakan! Bago pa niya tuluyang mahawakan ang braso ko, agad akong tumakbo palayo sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng mga yapak na sumusunod sa akin. Pero mas binilisan ko pa hanggang sa makarating ako sa isang tagong ilog. Doon ko binuhos ang lahat ng nararamdaman ko. Litong-lito ako noon. Di ko alam kung may kakaibang nangyayari sa baryo. Pero nang marinig at makita ko mismo ang katotohanan, para akong natulala. Bigla akong natakot. At doon ko rin napagtanto na ang inaakala kong handa ako. Hindi pala totoo. Iya. Nagulat ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Agad akong lumingon at nakita ko si Mang Arturo. Ang matandang lalaki na unang nagbabala sa amin sa bakuna ng baryo. Nakatayo siya sa likod ko, sa tabi ng malaking bato. At hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nandoon. Ang mga mata niya noon ay puno ng awa. Para bang alam na niya ang pinagdadaanan ko bago ko pa man sabihin. Sa titig pa lang niya, ramdam ko ang bigat ng katotohanang matagal na niyang daladala. At mas lalo akong kinalabutan sa ideya na tama ang lahat ng babala niya noong una. Manong, anong ginagawa niyo dito? Mang Arturo, yan ang itawag mo sa akin. Matagal na akong labas-masok sa baryong ito. Sa tingin mo ba, Iya? Masasabi kong delikado ang lugar na ito kung hindi ko mismo nasaksihan? Oo, pero sabi niyo,
Walang nakakalabas dito ng buhay. Wala nga. Maliban sa akin. Matagal na akong nakakabit sa mga lihim ng baryong ito. Hindi ako tulad ng iba. Ang bawat taong lumalabas ay may dahilan. At ang bawat pumapasok may kapalit. Alam niyo po ang lahat. Alam niyo na nalahi sila ng aswang. Matagal na iya. Mula pa sa mga ninuno nila. Ang baryong ito ay ang kanilang sinumpaang lupain. Dito sila nabubuhay at dito rin sila namamatay. Mang Arturo, pakiusap po, tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami makatakas. Tulungan niyo ako makatakas, pati na rin si Miguel. Hindi po niya alam ang lahat. Mang Arturo. Hindi mo na iintindihan, iya. Hindi ko siya maaaring tulungan. Siya ay bahagi na ng lahi nila. Matagal na siyang tinangkap ng mga aswang at sa tamang oras, masasanay rin siya. Pero hindi po. Biktima lang siya, Mang Arturo. Siguro nalilito lang siya kung ano kailangan niya gawin para hindi kami mapahamak. Kaya parang awa niyo na po, tulungan niyo kami. Kaya kitang tulungan, iya. Kaya kitang ilabas dito. Pero kailangan mong iwanan si Miguel. Hindi na siya makakalabas pa. Ang tanging magagawa ko lang ay iligtas ka. Iwanan si Miguel? Pero asawa ko siya. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Hindi mo siya mahal, iya. Ang mahal mo ay ang Miguel na kilala mo yun. Hindi ang Miguel na bahagi na ng lahi nila. Ang Miguel na kilala mo noon ay patay na. Hindi. Patay na kasama ng kanyang pagkatao. Kaya kung gusto mong mabuhay, kailangan mo siyang iwanan. Hindi po totoo yan. May pag-asa pa po siya. May pag-asa pa kami magkasama. Walang pag-asa, iya. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Ngayon na, bago mahuli ang lahat. Sa mga sandaling yon, ramdam ko ang bigat ng desisyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumama sa kanya o kung dapat ba akong magtiwala sa isang taong halos hindi ko kilala. Pero sa harap ng takot at kawalan ng pag-asa, alam ko na wala na akong ibang matatakbuhan. Ang iniisip ko lang noon ay paano ako makakaligtas. Ngunit kasabay ng pagnanais kong makaalis, mabigat din sa akin ang ideya na iiwan ko si Miguel. Pati na rin ang mga inosente tulad ni Ken at Jazz. Para akong pinipila sa loob. Isang bahagi ng puso ko ang gustong kumahapit. Pero ang isa na may nagtutulak na tumakbo palayo. Paano po si Jazz at si Ken? Inosente sila. Hindi sila dapat manatili rito. Yan ang malaking tanong, iya. Kaya mo bang iwanan ang mga inosente? Kaya mo bang iwanan ang mga taong kailangan mo? Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magdesisyon ngayon na. Dahil kung hindi, ikaw ang magiging susunod na biktima. Sa mga sandaling yon, wala na akong nagawa kundi tumango. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na naramdaman ko sa pag-iisip na iiwan ko ang mga taong mahal ko. Ngunit sa tuwing naalala ko kung paano ako ilang beses na sinakta ni Miguel, binaliwala lang para sa masamang lahi ng kanyang pamilya. Tila nawawala rin ang natitirang pagmamahal ko sa kanya. Sige po, Mang Arturo. Sasama po ako. Yan ang magandang desisyon, iya. Hindi ko man sila matutulungan, pero ikaw, kaya kitang tulungan. Sumama ka na sa akin.
Sumama ako kay Mang Arturo. Mabilis kaming tumakbo palayo sa ilog. At sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko yung mga anino ang sumusunod sa amin sa kadiliman. Ramdam ko ang bigat sa puso ko sa bawat segundo. At ang mga luha sa aking mata ay parang ulan na bumabagsak sa aking mukha. Ngunit hindi ako sumuko. Patuloy akong tumakbo. Umaasa na sa dulo ng kalsada ay may makikitang liwanag. Isang pag-asa na magbibigay daan sa amin palabas ng kababalaghan ng baryo. Mang Arturo, parang hindi po ito ang dinaanan namin nung pumapasok kami sa baryo ni Miguel. Iba po ito eh. Iba nga, Iha. Ito ang shortcut. Ang sikretong daan palabas sa baryo. Kung dadaan tayo sa dating kalsada, sigurado na maabutan tayo nila. Ha? Paano niyo po nalaman ang daan na to? Iha, marami akong alam. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa akin. Sa mga sandaling yon, ramdam ko ang kakaibang kaba. Bigla akong napaisip kung paano nalaman ni Mang Arturo na naroon ako sa ilog. Nagkataon lang ba na nandun din siya ng gabing yun? Parang napakaswerte ng pagkakakita ko sa kanya. Pero puno ng kaba ang dibdib ko. Ang mga daan na tinatahak namin ay puno ng matataas na halaman. Ang mga ugat ng puno ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. At ang mga dahon ay parabang mga kamay na humahawak sa aking braso. Sa bawat hakbang, lalo akong kinikilabutan. At ramdam ko na hindi pa tapos ang panganib na bumabalot sa amin. Mang Arturo, malapit na ba tayo? Malapit na, Iha. Makikita mo na ang dulo ng kalsada. Ngunit sa halip na ang dulo ng kalsada ang makita ko, nakita ko si Tito Lito at si Aling Tisi. Nakatayo sila sa dulo ng kalsada at ang mga mukha nila ay puno ng ngiti. Ngunit hindi ito ang ngiti ng tuwa. Ang mga ngiting yun ay mapang-asar na nagpapahiwatig ng panganib na paparating. Ha? Tito Lito? Aling Tessie? Bakit kayo nandito? Hindi ka naman nag-iisa na. Hindi ka naman namin hahayaan na mag-isa. Mang Arturo, ano pong nangyayari? Mga aswang po sila. Silang dapat na tinatakasan natin. Akala ko ba walang may alam ng daan na to kundi kayo? Nilaloko niyo ba ako, Mang Arturo? Pasensya ka na, Iha. Gaya ng sinabi mo, hindi ka nila hayaang tumakas. At ang trabaho ko ay bantayan ang daan na ito para masiguro na hindi ka nga makakalabas. Ano? Mang Arturo, nagbibiro ba kayo? Paano kakampi nila kayo? Kayo nga nagpigil sa amin ni Miguel na makapasok sa baryo to, hindi ba? Pinalaan niyo na kami, hindi ba? Ginagawa ko naman ang lahat para pigilan ang taong nais pumasok sa baryong ito. Pero lahat naman ay mga pasawan. Hindi! Bitawan niyo ako! Mang Arturo! Huwag kayo magpauto sa mga yan! Alam ko may pakialam kayo sa mga inosente! Hindi niyo kami susubukang pigilan kung hindi! Huwag niyong tapusin ang pagiging mabuti yung tao kapag nasa labas kayo ng baryo na to! Mang Arturo! Ang dami inosenteng kabataan ang dinadamay nila! Maawa kayo sa amin! Mang Arturo! Hindi sumagot si Mang Arturo. Blankong tumingin lamang siya sa akin habang matagumpay na nahuli na ako ni Aling Tisi at Tito Lito. Piniringan nila ako at pagkatapos ay ramdam ko ang pag-angat ko sa lupa. Binuhat ako ni Tito Lito. Kasabay ng aking pagwawala ay ang pag-iyak na hindi ko na napigilan pa. Pakiramdam ko noon isa akong hayop na inihahanda para sa isang sakripisyo. Nang ibaba nila ako sa malamig na semento, halos bumaliktad ang sikmura ko sa masangsang na amoy na sumalubong sa akin. Ang ganda mo, Iha. Sayang naman kung mag-isa ka lang na mamamatay.
Sa wakas, magkakakain na tayo ng masarap na pagkain. Tito, maawa na po kayo sa akin. Paalisin niyo na po ako. Hindi po ako makikialam sa inyo. Wala akong pagsasabihan. Parang awa niyo na po. Paalisin niyo na kami rito ng asawa ko. Hayaan niyo na kami. Huwag ka nang umasa na. Si Miguel, mahagi na siya ng lahi namin. Hindi kanya tutulungan. Ngayong gabi, bibinyagan siya ng lahi. At dahil pasaway ka, hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Sa madaling salita, ikaw ang magiging alay para sa kanya. Kaya maging ang asawa mo, siya mismo ang unang titikim sa'yo. Sa wakas ay inalis niya ang piring sa aking mga mata. Bumungad sa akin ang isang malaking silid. Akala ko noon ay nasa isang lumang bodega ako. Pero halos manghina ang tuhod ko nang makita kong nasa loob pala kami ng isang napakalaking simbahan. Luma ito at nababalutan na ng alikabok. Ang mga pader ay tila tinatakpan na ng lumot at ang kisame ay halos bumagsak na. Ang mga serye ng malalaking bintana ay tila nabasag din sa tagal ng panahon. At mula sa mga basag na yon ay nakikita ang mga ugat ng mga puno na nakakapit sa labas. Kahit na hindi nila ako tinali, imposibleng makatakas ako. Napakataas na mga bintana at napakakapal na mga pinto. Ano mo'y ginawa upang pigilan ng sino mang gustong tumakas. Habang patuloy kong pinagmamasdan ng paligid, bigla kong naalala ang masangsang na amoy kanina. Nagkalat sa buong sahig ang tuyong dugo at mga nabubulok na laman loob. Ang iba'y nakakalat sa sahig, ang iba naman nakasabit sa mga poste. Walang duda, ito ang kanilang kanlungan. Ito ang lugar kung saan sila nagbibinyag, pumapatay at kumakain ng kanilang mga biktima. Naroon ang mga bakas na nagpapatunay na hindi ako ang una. At sa mga sandaling yon, alam ko na hindi ako ang magiging huli. Lumampas ang ilang minuto nang makarinig ako ng malakas na lagabog. Biglang bumukas ang pinto. At lumabas doon ang napakaraming tao. Ang ilan ay may masasamang tingin sa akin. Ang iba naman ay nakangiti. Parang takam na pinagmamasdan ang buong katawan ko. Naiiyak na ako habang patuloy na umuurong. Ngunit agad akong natigilan nang makita ko mula sa mga taong yon, si Miguel. Seryoso at nakatingin lang siya sa akin. Mula ulo hanggang paa. At dahil sa pagkabigla ko, nagawa nilang palibutan ako. Nang mapalibutan na nila ako, pakiramdam ko'y isa akong tupa na napunta sa gitna ng mga lobo. Pinilit ko pa rin kumuha ng lakas para tingnan ng mga taong nakapaligid sa akin. Ang mga mukha nila ay blanko. Emosyong mahirap maintindihan. Biglang humahawi ang mga tao. At sa gitna nila, nakita ko si Tita Lori at si Jazz. Pareho silang nakatali. At ang mga labi nila ay basag at may dugo. Ang kanilang mga mata nakatingin sa akin. Puno ng sakit at pangungulila na para bang hinihintay ang anumang susunod na mangyayari. Jazz! Tita Lori! Ano ginawa niyo sa kanila? Bakit niyo ginawa ito? Hindi nabibilang sa baryong ito ang mga mahihinang kagaya ninyo. Tito! Kaya niyong sikmurain to? Anong klaseng ama at asawa kayo? Huwag mong pinangungunahan ang pagiging ama at asawa ko, Ana. Sampid ka lamang sa pamilyang ito. Matagal ko na silang inihanda sa pagkakataong ito. Pero may hina sila. Demonyo! Demonyo kayong lahat! Mga hayop! Kuya Ken! Kuya Miguel, tulungan niyo kami! Kuya, hindi ka ganito. Parang awa mo na. Kuya, huwag mo kaming pabayaan. Lito, bakit? Anong nagawa naming mali para hindi mo kami mahalin? Bakit kailangan nating iparanas ito sa mga anak natin? Kung may nagawa akong mali sa iyo, please, ako na lang. Huwag mo nang idamay ang mga bata. Tumigil ka, Lori. Ang lahi natin ang mahalaga. At hindi ang kanilang mga kaluluwa.
Sila ang magiging bagong lakas ng ating angkan. Ang kanilang dugo, ang kanilang laman, ang kanilang pagkatao. Lahat-lahat ay magiging sa atin. Hindi ko kasalanan na naging mahihina kayo. Kung nakikinig lang sana kayo sa akin, sana ay hindi kayo nagiging ganyan. Wala na talaga kayong kaluluwa! Ang lakas ng loob mo, Iha! Napakatapang mo. Pero ang tapang mo ay walang silberito. Ang tanging magagawa mo na lang ay magdasal. Magdasal na sana ay mamatay ka ng mabilis. Tama na! Simulan na natin ang pagtitipon! Sa ilalim ng lumang simbahan, nagsimula ang ritual para kay Miguel. Nakapaligid sa amin ang lahat ng aswang sa baryo at ang mga mata nila ay nakatutok kay Miguel. Puno ng pag-asa at pananabik. Lumapit si Tito Lito at si Aling Tisi kay Miguel at dinala nila sa gitna ng silid. Sa ibabaw ng bilog, nagawa sa tuyong dugo. Ngayon, Miguel, ang gabing ito ang magbibinyag sa'yo bilang isang ganap na bahagi ng ating lahi. Hindi na tayo magiging limitado sa dilim, kundi ang kaluluwa mo ay magiging bahagi ng ating angkan. Tanging sa pamamagitan ng pag-aalay ay magiging ganap ka na. Huwag ka nang matakot, Miguel. Ang bagong buhay na ito ay mas magiging maganda kaysa sa buhay mo noon. Ang pag-ibig, ang pamilya, ang lahat ng yan ay magiging sa atin. Tanggapin mo na ang iyong lahi. Tanggapin mo na ang iyong pagkatao. Naiintindihan ko po. Biglang nag-iba ang tono ng boses ni Tito Lito. Ang kanyang tinig ay naging malamig, parang boses ng isang halimaw. Ang mga mata niya ay puno ng galit at puot. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang gumapang at ang mga mata nila ay parang mga halimaw na uhaw sa dugo. Nagsimula silang magdasal sa kakaibang lengguwahe. Ang mga salita nila ay parang mga kanta na bumabalot sa aking katawan. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ang mga paa ko ay parang pinako sa lupa. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makatakbo. Ang tanging magagawa ko na lang ay manalangin. Manalangin na sana matapos na ang lahat. Ngunit biglang nag-iba ang lahat. Huminto ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay naging parang bato. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumakas at ang aking mga paa ay nanatiling parang pinako sa lupa. Hindi ako makagalaw at hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Ano ang nangyayari? Bakit kayo huminto? Walang tigil hanggat hindi natin ito natatapos! Takbo! Ano? Ana! Takbo! Jazz! Tita! Hindi! Walang iya ka, Miguel! Traitor! Laking gulat ko nang biglang magbago ang ekspresyon ni Miguel. Ang blankong tingin niya ay napalitan ng isang mapaglarong ngiti. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Dahan-dahan parang nagpapalakas ng loob habang mabilis kaming tumatakbo paalis. Nang malakip kami sa loob ng madilim na gubat, doon kami humanap ng pwesto para magtago, kasama si Jazz at si Tita Lori. Ang lahat ng tao sa baryo ay nananatiling walang galaw. Ano may mga manika na pinipigil ng isang di nakikitang kamay. Makinig ka sa akin, Ana. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Miguel, anong ginawa mo? I'm sorry. I'm sorry kung tinakot kita. Alam kong wala ka ng tiwala sa akin ngayon. Pero ginagawa ko to. Lahat para sa'yo. Tatakas tayo. Miguel! Sasabihin ko sana sa'yo kagabi pero tumakbo ka bigla.
Babe, mahal na mahal kita. Palagay mo ba kaya kitang i-abandon? Miguel naman, akala ko talaga pinabayaan mo na ako. Shh! I'm sorry. Gagawa tayo ng paraan para makaalis ngayon. Matagal ko na silang pinagmasdan. Mula nung una tayong dumating dito. Naramdaman ko na may kakaiba sa kanila. Kaya nagpanggap akong bahagi ng pamilya nila. Nagkunwari akong tinatanggap ko ang kanilang mga ritual. Miguel, anong sinasabi mo? Bakit hindi sila gumagalaw? Anong ginawa mo sa kanila? Si Mang Arturo. Ang totoo niyan, Ana. Unang gabi pa lang, sinundan na tayo ni Mang Arturo. Yung mga naririnig mo sa gabi, siya yun. Paalala na naghihintay siya sa akin sa labas. Matagal na namin itong pinagpaplanuhan. Isa siyang albularyo. At may palangga siya sa mga aswang para hindi sa paghinalaan. Nilagyan din nila ng dinikdik na asin ang inumin nila kanina. Ibig sabihin ba kuya, mamamatay na sila? Pati si Kuya Ken? Hindi Jess. Si Tito Lito at Aling Tessie ang pinuno ng lugar na to. Hindi sila madadala sa mga ganitong bagay. Para matalo sila, kailangan natin silang harapin. At si Ken, dugo siya ng papa mo, kaya malakas siya. Hindi rin siya basta mamamatay. Pero ang ibig mong sabihin, para matalo sila, kailangan silang patayin. Hindi. Si Kuya. Diyos ko, ano bang nangyayari sa pamilya natin? Pasensya ka na, anak. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko kung bakit nagkakaganito kayo ngayon. Kasalanan ko kung bakit nagdudusa si Ken. Natakot ka lang din po, tita. Hindi niyo po kailangan sisihin ang sarili niyo. Walang may gusto ng lahat ng ito. Kahit na, naging duwag ako sa loob ng maraming taon. Kuya, ano nang mangyayari ngayon? Kailangan na nating umalis dito. Ana, natatandaan mo ba ang shortcut na ipinakita ni Mang Arturo? Oo, pero paano tayo aalis? May plano ako. Magtiwala lang kayo sa akin. Pero hindi ba mas maganda kung alam din namin ang plano mo para makatulong kami? Ang totoong plano ay hindi lang ang tumakas. Ang totoong plano ay sirain ang kapangyarihan nila mula sa loob. Si Mang Arturo ang nagturo sa akin kung anong dapat gawin. Sigurado ka ba dyan, Miguel? Paano kung mapahamak lang tayo lalo? Hindi rin po tayo makakalabas dito nang hindi kasama si Mang Arturo. Hindi niya ipinakita ang buong daan dati. Tama ba, Ana? Narinig ko sila Tito Lino kung saan kanila aabangan. At hindi ko rin alam ang daan na yon. Pag nagkamali tayo, mas lalo lang tayong mahuhuli sa lugar na ito. Sige, babe. Kung anong dapat namin gawin, sabihin mo lang. Pero paano mo sila kakalabanin, Miguel? Ang sabi ni Mang Arturo, ang dugo ng bawat aswang ay masusugatan ng tansong kutsilyo na to. Teka, saan mo nakuha ang kutsilyo na yan, Miguel? Binigay din sa akin ni Mang Arturo. Ang kailangan ko lang ay maging matatag at paniwalaan na mas malakas ako. Ang ritual na yon ay hindi lang para magbinyag sa akin, kundi para maging bahagi ako ng kanilang kolektibong isipan. Habang nasa loob ako, unti-unti kong sinira ang koneksyon ng bawat isa sa kanila. Kaya pala bigla silang huminto. Tama, Jazz. Pero hindi sila magtatagal sa kanyang kalagayan. Kailangan nating kumilos bago sila muling gumalaw. Pero saan tayo pupunta? Wala tayong kasiguraduhan. May alam akong daan. Pero hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Si Mang Arturo ang magtuturo sa atin hanggang dulo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano naghihintay ron. Miguel, sigurado ka ba talaga? Hindi ba mas mapapahamak lang tayo? Ang totoo, hindi ako sigurado. Pero isa lang ang malinaw. Kung dito tayo mananatili, tsak ang kapahamakan natin. Kung lalaban tayo, kahit papano, may pag-asa. Sa mga salitang yon, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon at ang tapang na sabay na bumabalot sa amin. Hindi na namin alam kung anong mga susunod na mangyayari. Pero alam namin, kailangan namin kumilos. Sa kabila ng dilim ng gubat, parang may apoy ng pag-asa na biglang sumindi sa aming dibdib. Nagbibigay lakas upang magpatuloy. Handa na ba kayo? Mula sa madilim na gubat, naramdaman namin ang marahas na yapak na unti-unting lumalapit. Ang malamig na hangin ay tila may dalang boses. Isang boses na matagal na namin kinatatakutan, na nagpapaalala sa amin na hindi pa tapos ang panganib. Miguel! Ana!
Lumabas kayo! Hindi nyo kami matatakasan! Ang dugo ay hindi tumatakas sa pinagmulan nito! Ang dugo ay bumabalik sa kanyang ugat! Miguel, nandito na siya. Huwag kayong bibitaw. Tandaan nyo, hindi sila Diyos. Kaya natin to. Miguel, anak ng lahi. Akala ko'y matalino ka. Akala ko'y may tapang ka para yakapin ang kinabukasan ng ating angkan. Pero anong ginawa mo? Nilason mo ang iyong sarili ng takot. Nilason mo ang iyong puso ng pagmamahal sa mahihina. Hindi takot ang dala ko! At lalong hindi kahinaan ng magmahal! Maling-mali ka! Ang pagmamahal ay pamatok. Ang pagmamahal ang nagpapahina sa tao. At ngayon, ito ang magiging dahilan ng kamatayan ninyo! Mali ka dito! Ang pagmamahal ang dahilan kung bakit kami lalaban! Huwag kang magmalaki, Ana! Ikaw ang pinakamahinang karugtong ng pamilyang ito. Sampid! Gaya ng sinabi ko, wala kang halaga! Wala kang dugo ng ating lahi! Isang patak lang ng aking laway ay matutunaw ang tapang mo! Patigilan mo na si Ate Ana. Kahit konti ba, hindi mo kami minahal bilang mga anak mo. Wala pa talaga kaming alaga sa'yo, kundi maging alay dyan sa lahing sinasabi mo. Josh! Hindi mo ba nakikita? Ako ang nagluwal ng pamilyang ito sa kapangyarihan. Ako ang ugat ng lahat ng lakas ninyo. At kung hindi ninyo susundin ang aking daan, wala akong magagawa. Lito, tama na! Asawa mo ko. Ina ko ng mga anak mo. Hindi ba sapat ang lahat ng sakripisyo ko para pakawalan mo kami? Hindi mo ba nakikita kung anong ginagawa mo sa kanila? Ginagawa mo silang mga halimaw! Sakripisyo! Ang tawag mo bang sakripisyo ay ang pagiging mahina? Ang pagiging duwag? Hindi kita asawa kung ang ibig sabihin ng asawa ay tali ng kahinaan. Hindi ko kayo pinili upang maging mahina. Pinili ko kayo para palakasin ang aking dugo. Napapaliw ka na talaga, Tito Lito! Ito ang nababagay sa'yo! At anong gagawin mo? Isang kutsilyo laban sa lahi ng mga aswang? Hindi mo ako kayang saktan, Miguel. Hindi kita kailangan patayin para masaktan ka! Kailangan lang kitang harapin! Biglang humawi ang mga dahon sa gilid at mula roon, bumungad si Ahaling Tisi. Ang mga mata niya'y naglalagablab na parang apoy at ang ngiti niya'y puno ng panlilibak na nagdudulot sa akin ng takot na hindi ko matakasan. Andyan pala kayo. Ang mga taksil, ang mga duwag, ang mga hindi marunong tumanggap ng biyaya. Biyaya bang matatawag ang gawin kaming halimaw? Halimaw? Hindi. Kayo nga nag-iisip niyan. Kami hindi halimaw. Kami ang susunod na yugto ng tao. Ang mas malakas, ang hindi tinatalo ng panahon, ang hindi inuubos ng gutom at sakit. Isang pamilyang baryong to at gaya ng kahit saan, ang mga pasaway ay pinarurusahan. Tao bang tawag niya sa sarili ninyo? Pagkatapos ng lahat ng pinatay ninyo? Sa mga bata na kinuha ninyo? Asan ang pamilya doon, ha? Nasaan? Pamilya ang mga mananakas. Pamilya ang mga handang magsakripisyo para manatili. Ang mga mahihina gaya mo, Lori, sila ang tunay na salot. Kaya nga tinanggalan ko kayo ng karapatan. Hayop ka! Wala na akong pakialam kung matanda ka! Napakasama mo, aswang! Hayop? Hindi, Jazz. Ako ang tuturo sa'yo kung paano magiging higit pa sa tao.
kung paano maging immortal. Hindi kailanman magiging immortal si Jazz! Tigilan niyo na kami! Hindi kami magiging madali para sa inyo. Hindi kami papayag sa kung anong gusto niyong gawin sa amin! Tigilan mo ang kabaliwan mo, Miguel. Hindi mo kami mananabanan. Hindi mo kami matatalo. Ang lahat ng ito, ang lahat ng nasa paligid ay amin. Ang hangin, ang lupa, ang ugat na pinagmumula ng buhay dito. Lahat yan ay nakaugnay sa amin. Siguro nga tama ka, Tito Lito. Pero may nakalimutan ka yata. Hanggat hindi mo kami nakukuha, hindi kami susunod sa'yo. Hindi mo makukuha kahit sino sa kaluluwang kaharap mo ngayon. Isinusumpa ko yan! Ang kaluluwa? Ang kaluluwa ay mahina. Ang kaluluwa ay madaling baliin. Tingnan mo si Miguel. Kahit anong gawin mo, alam mong parte siya ng dilim. Hindi totoo yan! Subukan mong tumakbo. Miguel, subukan mong itago ang mga kasama mo. At makikita mo ang mismong lupa na tinatapakan ninyo ay magtataksil sa inyo. Lito! Hanggang kailan ka magiging ganito? Hanggang kailan mo ipagkakaila na wala kang iniwan kung hindi takot? Hanggang lahat kayo ay maging akin. Hanggang lahat ng dugo ninyo ay maging dugo ko. Biglang lumagabog ang panibagong katawan sa lupa. At nang makita namin ang halimaw na anyo ni Ken, para bang tuluyang nawala ang balanse ko noon. Kuya! Kuya Ken! Anak, huwag! Huwag kang lalapit sa kanya. Hindi na siyang kapatid mo. Miguel, ano gagawin natin? Lalaban tayo. Hindi tayo makakatakas kung hindi natin sila haharapin. Pero Kuya Miguel, si Kuya Ken, si Tita. Jazz, makinig ka. Hindi na silang tito at tita na nakilala mo. Ngayon, sila na ang halimaw na kailangang harapin. Kung ito ang kapalaran natin, lalaban ako kasama ninyo. Subukan ninyo! Subukan ninyo at ipapakita ko sa inyo ang totoong lakas ng aming lahi! Ngayon, Miguel, dito ka magpapasya. Dito ka huhusgahan ang iyong dugo. At dito rin matatapos ang iyong pagtatas. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasamaan nyo! Mula sa dilim sumugod si Tito Lito. Ang mga kamay niya ay mahahaba at puno ng kuko na parang itim na bakal. At sa kabilang panig umuungal si Ken. Ang anyo niya ay naging halos hindi ko na makilala. Parang isang halimaw. Samantalang si Aling Tisi ay dahan-dahang lumalapit. Parang isang ahas na nag-aabang ng tamang sandali para umagat. Kuya! Kuya Ken, pakiusap! Huwag kang lumapit! Ako to! Ako ang kapatid mo! Ken, anak! Tigilan mo ako! Ako ito ang nanay mo! Papatayin ko kayo. Ganyan niya, Ken. Ay pakita mo ang lakas ng dugo natin. Huwag kang mag-atubili, anak. Tigilan mo na siya, Tito Lito! Ginagawa mo halimaw ang sarili mong anak! Hindi ko siya ginagawang halimaw. Ginagawa ko siyang immortal. Miguel! Bakit ka pa lumalaban? Ang tadhana mo ay kasama namin! Tingnan mo si Ken. Wala nang natira sa kanya kundi ang dilim. Yan ang tunay na malakas. Hindi! Hindi, Ken! Makinig ka! Ako si Kuya Miguel mo, Ken! Ken, makinig ka! Diyos ko! Oo, Kuya! Ako to si Jess! Huwag mo akong saktan! Pakiusap! Huwag kang makinig sa kanila, Ken! Ang puso ay panlilinlang. Ang dugo ang totoo mong tahanan. Patayin mo sila at magiging malaya ka! Hindi ko na kaya. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Hindi ko na kaya.
Natulala ako nang saglit nang bumagsak ang katawan ni Ken sa lupa. Pinig pa ang mga mata niya at agad na natuyot na parang bulok na hayop. Sa kamay niya mahigpit niyang hinawakan ng kutsilyo na bigla niyang naagaw kay Miguel at ginamit niya ito upang saksakin ang kanyang sarili. Miguel! Kailangan, Ana! Alam niya, hindi niya na kayang tumigil hanggang hindi siya nawawala. Uli na tayo para kay Ken! I'm sorry! Ganyan na! Saktan mo ang pamilya mo, Miguel! Diyan ka magaling! Sirain ang pamilya mo! Tumahimik ka, Tessie! Wala kang karapatang magsalita tungkol sa pamilya ko! Bakit hindi mo ipakita ang dapat mo, Lori? Ipakita mo! Ako harapin mo! Napanurin ko kayo sa sarili niyo! Ngayon mo sabihin yan! Ngayon na meron ng kutsilong nakatarak sa lalamunan mo! Bumagsak ang katawan ni Aling Tisi. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis ding nanigas. Ang mukha niya'y nakabuka, parang hindi makapaniwala sa nangyaring kamatayan. Napuno ang paligid ng mabigat at nakakasulasok na amoy ng sinunog na laman. Si Ken naman ay nakahandusay. Nakabaon pa rin sa dibdib ang tansong kutsilyo. Unti-unti siyang natutuyo at ang mga ugat sa kanyang balat ay kumalat na parang itim na ugat ng puno. Si Jazz ay lumuhod, umahagulgol, habang si Tita Lori ay halos hindi na makahinga sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Si Miguel ay nakatayo. Mahigpit ang hawak sa dugo ang kutsilyo at ako'y nasa kanyang tabi. Nanginginig ngunit matatag. Sa harapan namin, si Tito Lito'y nangangalit. Ang katawan niya ay tila mas lumaki. Ang mga mata niya ay nagliliyab at bawat hinga niya ay parang kulog. Sa gabing yon, kitang-kita ko, hindi pa tapos ang laban. Wala kayong karapatan na tawagin akong halimaw! Ako naman ang lakas nito! Ako ang tagapagligtas ng ating lahi! Ligtas bang tawag mo dyan? Alam mong isa kang taong naniniwalang may kapangyarihan ka kahit wala! Hindi ko alam kung isa ka lang baliw o aswang na walang utak! Masyado mo pinaniniwala sa sarili mo sa mga bagay-bagay! Dito ang anak natin! Ang sarili mong dugo! Wala ka bang awa kahit kaunti? Dahil sa'yo nagpakamatay na si Ken! Ang awa ay para sa mahihina! At kayo, lahat kayo, ay itinakwil ko na! Hindi ka Diyos! Itulito! Isa ka lang halimaw na pinatibay ng takot! At ngayong gabi, tatapusin namin ang kasamaan mo! Tatapusin? Kayong lahat, magkakasama! Walang silbi ang pagkakaisa kung ako ang kaharap ninyo! Tumilapon ako sa lupa, sugatan ng braso. Si Jazz ay halos hilahin ako, habang si Miguel ay sumugo pa mag-isa kay Tito Lito. Bawat tama ng kutsilyo ni Miguel ay tinatabig lang ng matitigas na kuko ni Tito Lito, na para bang walang puwang para sa kahit isang galaw ng kalaban. Ito ba ang tapang ninyo? Wala kayong laban sa akin! Hindi ako nag-iisa! Para kay Ken! Sa isang iglap, sinunggaban niya si Tita Lori at tinaas sa hangin na para bang laruan lang. Walang pakiundangan siyang sinakmal ang katawan niya. Malakas kaming napasigaw ni Jazz sa gulat at halos hindi ko na matiis na tumingin habang nilalagtakan ni Tito ang katawan ni Tita Lori. Bitiwan mo siya, Tito Lito! Hayop ka! Papatayin kita! Tumama ang kutsilyo sa dibdib ni Tito Lito at agad na nagliyab ang sugat. Nagumapaw ang itim na usok mula sa katawan niya. Nagumagalaw na parang sinusunog mula sa loob. Hindi mo ako matatalo! Muli akong bubuhayin ng Diyos namin! Hindi! Isa kang halimaw! At dito nagtatapos ang dugo mo!
Sa huling sigaw ni Tito Lito, parang bumigay ang lupa sa paligid niya. Ang katawan niya'y gumuho. Nagkalasog-lasog at unti-unting natunaw sa sariling kadiliman na parang walang bakas na naiwang tao sa ibabaw ng mundo. Ang amoy ng abo at hangin na may halong usok ay bumalot sa paligid. At sa katahimikan ng gabi, ang lahat ay huminto. Walang galaw, walang tunog. Parang ang oras mismo ay tumigil. At ang tanging natira ay ang malamig na simoy ng hangin at ang aking malakas na tibok ng puso. Ramdam ko ang takot, ang gulat at ang halo ng kaluwagan na nakapaloob sa bawat hininga ko. Biglang sumulpot si Mang Arturo mula sa pagitan ng mga puno. Kalmado lang siyang tumingin sa amin. Tila walang takot. At sa kanyang mata, naramdaman ko ang tiwala at katiyakan. Parang siya lang ang nag-iisang matibay sa gitna ng kaguluhan. Tara na. Panahon na para lumabas na kayo rito. Jazz. Tita, siya po si Mang Arturo. Ang tumulong sa akin. Maraming salamat po. Walang anuman. At huwag kayong mag-alala. Lahat na nangyari ay bahagi ng kwento. May dahilan ang lahat. Halina kayo. Tara na, Jazz. Kaya mo ba? Opo, ate. Salamat po. Tita, babahin na po kita. Malalang tama mo sa tagiliran. Maraming salamat, Miguel. Pasensya ka na. Mang Arturo, paano niyo alam ang lahat ng ito? Parang alam niyo kung anong mangyayari bago pa man kami makarating dito. Alam ko ba? O baka naman, nakikita ko lang ang mga bituin at narinig ang bulong ng hangin. Ang mundo, puno ng lihim. At minsan, sila'y nagsasalita sa mga taong handang makinig. Ano po? Ang buhay ay parang ilog, Jazz. Hindi mo makikita ang bawat kurba habang naglalakad ka sa tabi nito. Pero mararamdaman mo ang daloy. Ang ilan, mas pinipili nilang labanan ang agos. Ang iba, natututo lang na samahan ito. Mang Arturo, masyado po yatang malalim. Hindi po namin maintindihan. Ganyan din siya nung una natin siyang nakita, hindi ba, babe? Oo nga pala. Alam ninyo, hindi ko masagot ang diretso ang mga tanong ninyo. Pasasabihin na lang natin na baka ako lang ang nakakaalam kung sino ang may hawak ng susi. Ang baryong ito, ang mga lihim, ang dugo at ang lupa. Lahat sila ay may sariling mga kwento. At minsan, kailangan mo lang maglakad sa tamang daan. At sila'y magbubukas sa iyo. Hindi pa rin namin maintindihan. Halos lahat ng nangyari ay parang plinano nyo na bago pa kayo makarating dito. Ganun po ba? Baka ka. O baka hindi. Ang mahalaga, Jazz, hindi palaging kailangan malaman ang buong kwento para malaman mo ang tamang hakbang. Minsan sapat nang sumunod sa pakiramdam at sa taong maaasahan mo. Maraming salamat po, Mang Arturo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi na nga kami nakalabas ng baryong to. Wala naman akong ginawa, Iha, hindi ba? Baka naman, nakakaalis lang sa iyo ng takot. Ang takot kasi ay mabigat. Pero kapag natutunan mong hawakan ito ng maayos, nagiging ilaw. Maraming salamat pa rin po, Mang Arturo. Pero, tao po ba kayo, Mang Arturo, o aswang din katulad nila? Yan ang kagandahan ng buhay, Ana. May mga bagay na hindi mo kailangan malaman. Basta maramdaman mo. At sa gabing ito, maramdaman ninyo kung ano ako. Abay kami tinatahak palabas ng baryo, nakatingin kami kay Mang Arturo.
Para siyang ilaw sa gitna ng dilim. Kalmado, matibay, at ramdam mo na alam niya ang tamang daan. Kahit tahimik, ramdam namin ang katiyakan sa bawat hakbang namin. Sa katahimikan ng kagubatan, tila sinasabi ng paligid na maaayos ang lahat. Basta't magtiwala kami. Dito na po nagtatapos ang aking kwento sa baryong yun na pinuntahan namin ni Miguel. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye. Ang takot, ang kaba, at pati ang mga sandaling nakapagpatibay sa akin. Ang mga pangyayaring yon ay nagbago ng halos lahat sa aking pagkatao at pananaw sa buhay. Ngayon, bumalik na ako sa aking trabaho bilang layout artist. At si Miguel ay may sariling greenhouse store sa Maynila. Kasama namin si Jazz, na isa ng nursing student, at si Tita Lori ay tumutulong sa shop. Maayos na po ang buhay namin ngayon. Pero kahit ganoon, may mga gabing naiisip ko pa rin ang baryo. Ang mga taong nakapaligid at ang mga pangyayari na halos hindi ko makalimutan. Natuto kaming harapin yun ng magkakasama. At sa bawat isa sa amin, dala-dala namin ang aral at karanasan. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento kong ito. More power po sa inyong channel. Ngayon gusto kong marinig ang inyong opinyon, mga listeners. Ano po sa tingin ninyo? Ang baryo ba talaga ay puno ng aswang o mga taong naniniwala lang na kaya nilang maging espesyal at may kapangyarihan? Paano nyo haharapin kung kayo ang nasa posisyon ko? Magtitiwala ba kayo? O iiwasan ang panganib? I-share po ninyo ang inyong mga saloobin sa comments at babasahin ko po ang bawat isa. At gusto kong malaman ang inyong pananaw. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang aking kwento.